Isang magandang araw sa inyo at sa mga bumubuo ng Papa Dudut YouTube channel at sa mga milyon mong taga-subaybay. Tawagin mo na lamang ako bilang Pamela, nasa late 30s na sa ngayon at isang translator sa isang multinational company. Actually, noong November ko lamang nadiskubre ang YouTube channel mo sa pamamagitan ng isa kong kaibigan na matagal nang nakasubscribe sa iyo. Na-curious ako at inalam kung ano ang meron at heto nga, na-hook na po ako sa bawat istoryang tinatampok mo. Simula noon ay nakikinig na ako sa programa mo sa YouTube, ang Papa Dudut YouTube channel, kaistorya at maging ang Papa Dudut family tuwing break time sa opisina. At hindi lang yon. Madalas din po akong sumasadya sa fanpage mo at madalas na nagko-comment po ako doon. Samantala, naisipan kong sumulat at i-share ang aking suspense story. Kaya nilapitan ko ang kaibigan ko para ipadala sa iyo ang sulat ko. Sana lang ay mapili po ninyong i-upload ang nakakatakot kong kwento. Papa Dudut, marami ang nagsasabi sa akin na maganda raw ako. Katunayan nga riyan ay malaking lalaki ang nanligaw sa akin. Pero hindi ko sila pansin kasi iisa lang ang lalaking minimithi ko noon. Si Nixon. Kaso ang problema, kahit na anong gawin kong pagpapapansin ay deadma siya sa akin, Papa Dudut. Halos sumuko na ako noon kay Nixon until isang kaibigan ko ang nagpayo sa akin na gamitin ang gayuma para sa lalaking mahal ko. Dahil naman sa desperation ay agad kong kinagat ang mungkahi niya. Isang gabi ay napagpasyahan ko ng puntahan ng isang eksperto sa gayuma na nagmula pa sa probinsya ng Siquijor. Sigurado ka bang magaling talaga sa paggawa ng gayuma ang aling tasing na yan? Tanong ko sa aking kaibigan na si Jackie na nagrekomenda sa akin na effective daw na mangkukulam. Medyo skeptical pa ako noon dahil sa totoo lang, hindi talaga ako naniniwala sa kulam, pambabarang, anting-anting at lalo na ang gayuma. Pero napapayag ako ni Jackie kasi desperada na ako at wala namang mawawala sa akin kung susubukan ko. Magaling na mangkukulam si Aling Tasing. Kilalang kilala nga siya sa bayan dahil sa husay niya sa pagtitimpla ng mga gayuma. Pangungumbinsi sa akin ng aking kaibigan. Nanatili lamang akong walang kibo noon habang naglalakad kami sa maputik na daan patungo sa kanyang bahay kubo. Nagkwento pa si Jackie. Naku, I tell you, effective ang mga gayuma niya. Yung nanay ko tinulungan dati ni Aling Tasing para gayumahin si tatay. Noong mga panahong yon, babaero si tatay at umuwi na sa kulasisi niya. Pero simula noong gayumahin siya ni nanay gamit ang gayuma ni Aling Tasing biglang nagbago ang ugali ni tatay. Bumalik siya sa amin at iniwan niya ang kulasisi niya. Kaya Pamela, I'm sure kapag ginamit mo kay Nixon, yung ititimplang gayuma ni Aling Tasing ay mapapa-in love mo na ng tuluyan yung si Nixon. Excited na wika pa niya sa akin. Nabuhayan naman ako ng loob sa ikinuwento niya sa akin, Papa Dudut. Talaga? Excited na tuloy ako. Pagkatapos noon ay nakarating din kami sa bahay ni Aling Tasing. Nagpakilala kami at agad naman kaming pinapasok ng matanda. Ngunit nakaramdam ako ng takot kasama si Jackie nang pumasok kami sa loob. Bukod kasi sa madilim ang bahay ay medyo mabaho din ang paligid at saka naroroon yung sensation na parang marami ang nakatingin sa amin. Kaya ba kayo nagpasadya sa kubo ko ay para humingi ng gayuma? Tila nahulaan na ni Aling Tasing ang sadya namin. Ang kaibigan ko naman ang sumagot para sa akin. Opo Aling Tasing, kailangan po kasi ng kaibigan ko. Para kanino nyo gagamitin? Usisa pa ng matanda. Sa prospect boyfriend ko po, sagot ko naman sa kanya. Pero anak, nagtataka lamang ako kung bakit kailangan mo pang gayumahin ang isang lalaking gusto mo. Sa tingin ko ay mukhang hindi mo na kailangan ng gayuma. Maganda ka naman at tiyakong maraming lalaki ang magkakagusto sa iyo. Pahayag sa akin ang matandang gumagawa ng gayuma.
Ganyan din po yung sinabi ko sa kanya, Aling Tasing, kaso patay na patay siya doon sa lalaking yun. Kwento naman ni Jackie sa matanda. Aling Tasing, please tulungan niyo ako. Kailangang pag-asa ko. Magbabayad ako kahit magkano basta mapasa akin lang si Nixon. Ang sabi ko kay Aling Tasing kahit na nagtutunog desperada na ako. Anak, hindi ako nagpapabayad sa pagtulong ko sa mga nangangailangan ng gayuma. Libre ko silang ibinibigay. Pero tinutulungan ko lang yung mga taong gustong gayumahin ang kanilang mga asawa. Sa lagay mo ay hindi mo pa siya asawa kaya hindi kita matutulungan. Pasensya na. Malungkot na wika sa akin ng matanda. Ngunit hindi ako nawala ng pag-asa noon at nagpatuloy ako sa pagmamakaawa. Nakikiusap ako, Aling Tasing. Lumuwas pa ako ng Maynila para puntahan lang kayo. Sana naman kahit kaunting kaalaman lang sa gayuma, ma-share ninyo sa akin. Mahal na mahal ko si Nixon. Hindi pagmamahal yung nararamdaman mo, anak, kundi isang obsession. Tumatalab lamang ang gayuma sa pag-ibig. Kontra pa ni Aling Tasing. Pasensya na talaga, anak, ha, hindi kita matutulungan. Makakaalis na kayo. Aling Tasing, kung ayaw ninyong bigyan ng gayuma itong kaibigan ko, bakit di nyo na lang po ituro sa kanya ang sortileo? Natatandaan ko po noon na itinuro nyo din yon sa nanay ko kaya bumalik sa kanya si tatay. Ang kwento ni Jackie na nagpakuha ng aking atensyon. Ano yon? Ngayon ko lang narinig yon. Nagtataka kong sabi. Dahil sa maalam naman ako sa wikang Spanish ay literal kong na-translate yon bilang isang love spell. Pero anong klaseng love spell ang tinutukoy nila? Isang klase ng kulam ang sortileo. Mabisa ito pero delikado. Maraming dapat na isagawang ritual bago ito tumalab sa gustong mapamahal sa iyo. Hindi ko ito minumungkahi kasi kapag nasobrahan kayo sa pagsosortileo, delikado. Seryosong wika ni Aling Tasing at tila ba delikadong subukan ang sinasabi niyang love spell. Magiging obsessed, seloso at possessive ang sinumang taong nasertoleo. At kamatayan lang ng nagsortileo ang sagot para mawala ang bisa nito sa nasortileo. Tama po ba ako, Aling Tasing? Tumango ang matanda bilang sagot kay Jackie. Tama, anak. Kapag inabuso ninyo ang kapangyarihan ng sortileo ay tiyak na pagsisisihan ninyo ito. Naintriga ako lalo na sa sinabi niya ang sortileo. Sa totoo lang ay never in my life na narinig ko ang tungkol doon. Para ba siyang gayuma na nagmula pa sa ibang bansa at mabibilang mo lang yata sa kamay ang nakakaalam noon. Ganun pa man ay interesado ako sa sinabi nilang love spell na yon. Baka yun na talaga ang sagot ko para makuha ko si Nixon. Paano bang gagawin niyang sortileo na yan? Please, Aling Tasing, pakiusap ko sa matanda. Sige, ituturo ko sa iyo ang sortileo pero nangangako ka ba na hindi mo ito abusuhin? Seryosong wika ni Aling Tasing. Nangangako po ako, Aling Tasing, seryosong sabi ko sa kanya. Hoping na makukumbinsi ko siyang ituro sa akin ang kanyang mga nalalaman. Samantala ay nakita ko namang huminga ng malalim ang matanda bago nagpatuloy. Ang sortileo ay isang kulam para mapaibig mo ang isang taong labis mong mahal. Pero siya ay hindi ka mahal, ito ay may ritual ng pagsasayaw na hango sa mga sinaunang Griego. Pagkatapos noon ay ikinuwento na niya sa akin ang mga hakbang para maisagawa ang love spell na yon. Kasama doon ang pangungulekta ng body fluids na lumalabas tuwing nakakaramdam ng excitement o orgasm. Tapos ay bibigyan ng orasyon ito. Pagkatapos noon, ang nakolekta ay iahalo sa inumin ng taong target. Gagawin ito ng 6 na beses. Sa kabilang banda, inabot sa akin ni Aling Tasing ang isang manipis na libreto na naglalaman ng orasyon na gagamitin sa sortileo. Nang marinig ko yon ay hindi talaga ako makapaniwala, Papa Dudut, at bahagyang nandiri pa. Napansin naman yun na matanda pero nagpatuloy pa rin siya sa pagsasabi ng ritual. Kapag naka-6 na beses ka na, isasagawa mo na ang panghuling ritual, ang sayaw. Ito ang mga hakbang. Una ay isaulo mo ang mga hakbang sa sayaw. Kapag nakabisado mo na ay gumuhit ka ng bituin sa sahig at sa gitna nito ay lagyan mo ng upuan. Doon mo
papaupuin ang taong gusto mong paibigin. Pagkatapos ay magpatugtog ka at sumayaw ka ayon sa sinaulo mong hakbang. Paikot sa upuan, sundin mo ang mga guhit sa bituin habang nagsasayaw. At habang nagsasayaw ay banggitin mo ang mga pabulong na linya. Tusaga po na maraming beses. Kapag natapos na ang tugtog ay saka mo siya bulungan ulit ng tusaga po. Sabay halik sa tenga niya at doon ay naisagawa mo na ang sortileo sa taong yon. Maghihintay ka lang ng isang araw at makikita mo na kaagad ang epekto nito sa kanya. Pagtatapos pa ni Aling Tasing, napataas ang kilay ko sa mga narinig ko. Grabe ha, parang ang hirap namang gawin. Mahirap gawin pero napakabisa. Hindi ka magsisisi basta huwag mo lang abusuhin. Ito palang libreto ng sortileo. Lolo ko sa tuhod ang sumulat niyan. Sa libretong yan nakasulat ang ritual sa wikang Griego, Kastila at Tagalog. Naway may isagawa mo ng maayos ang sortileo at magtagumpay ka sana. Nakangiting wika sa akin ni Aling Tasing. Papadudot, katulad ng sinabi ko sa sulat kanina ay hindi ako naniniwala sa gayuma. Pero dahil wala na akong ibang maisip na paraan para makuha si Nixon ay sinubukan ko yon. Wala namang kasing masama kung susubukan ko yon. Samantala ay pinag-aralan ko mabuti ang love spell na ibinigay sa akin noong mangkukulam. At nang makabisado ko ng lahat ay isinagawa ko na ito sa aking target. Hanggang sa isang araw ay napagpasyahan ko nang gawin kay Nixon yon. Agad ako nangolekta ng aking body fluid nang magkaroon ako ng urge to play with myself. At nilagay ko yon sa isang maliit na bote. Pagkatapos ay nag-orasyon ako base sa libretong ibinigay sa akin ni Aling Tasing. At nang magkaroon ako ng chance na magkita kami ni Nixon ay in-invite ko siya sa isang sikat na cafe. Kwentuhan lamang kami pero kapag nalilingat siya ay pasimple ko nilalagyan ng inorasyon na gayuma ang kanyang iniinom na kape. Buti na lamang at hindi yun napansin ni Nixon. Hanggang sa nagawa ko yon ng 6 na beses sa lalaking pinakamamahal ko. Kaya oras na para gawin ang huling ritual, ang pagsasayaw. Nung una ay hindi ko talaga alam kung papaano magsasayaw at kung anong tugtog ang aking gagamitin. Hanggang sa naisipan kong mag-research, doon ay napag-alaman kong may ilang gumagawa ng sortileo sa Greece. At ang music na ginamit nila ay ang kanta ng Greek singer na si Michalis Hatzigiannis na Etsi Sitelo. Coincidentally, may kinalaman talaga ang kanta sa gagawin ko. At yun nga papadudot, nag-practice ako hanggang sa dumating na nga ang gabing pinakahihintay ko. In-invite ko si Nixon sa aking bahay at doon ko siya pinaupo sa gitna. Kung saan ay may isang upuan at sa ilalim ng silya ay ang ginuhit kong pentagram. Napansin yun ni Nixon at nagbiro kung para saan ba yun. Sabi ko na lamang sa kanya ay maglalaro kaming dalawa. Pero bago ko gawin ang ritual, may mga tinanong muna ako sa kanya. Curious lang ako, Nixon, ano bang hinahanap mo sa isang babae? Tanong ko sa kanya. Hinahanap ko, gusto ko sa isang babae yung simple, mabait, marunong ng gawaing bahay at saka syempre maganda at matalino. Sagot naman ni Nixon sa akin. Napatango na lamang ako. Ano naman yung tingin mo sa akin? Curious kong tanong ulit sa kanya. Maganda, sexy, sophisticated, matalino. Ano pa ba? Very urban girl. Napangiti naman ako sa sinabing yon ng lalaking gusto kong maangkin. Bakit di mo ko magustuhan? Diretso kong tanong sa kanya. Pam? At nagulat si Nixon sa tanong ko at siya ay hindi agad nakasagot sa akin. Kaya inaya ko na lamang siyang uminom ng beer habang nakaupo pa rin siya sa silyang may pentagram. Magkakaroon ako ng mini presentation. Alam mo na, gusto kong makita mo yung mga natatago kong talento. Inform ko sa kanya. Nakita ko naman ang kasabikan sa mga mata ni Nixon. Talaga? Ano bang klaseng talento yung ipapakita mo sa akin? Handa ka na ba? Panunukso ko sa kanya. Teka, magsasayaw ka sa harapan ko? Curious niyang sabi sa akin. Pero hindi na ako nagsalita at binuksan ko na noon ang mini component at pinatugtog ko ang Etsi Sethelo.
Pagkatapos ay nagsayaw ako ng paikot sa kanyang kinakaupuan. Ginawa kong sexy at dirty dance para lalong maakit sa akin si Nixon. At habang ginagawa ko yon ay bumulong ako sa magkabilang tenga niya ng tosagapo. Nang matapos ang etsesetelo ay napansin ko kaagad ng tila epekto ng love spell dahil parang nangarag si Nixon at biglang nawala ng malay sa kanyang kinakaupuan. Kaya nagpasya na lamang akong patulugin siya sa aking kama ng gabing yon. Habang pinagmamasdan ko pa nga si Nixon na nakahiga ay hindi ko maiwasang mapangiti dahil mukhang nagawa ko naman ng tamang ritual. Kinaumagahan ay nakapansin na ako ng kakaiba sa mga kinikilos ni Nixon. Napansin na rin niya ako. Naging concern na siya sa akin at naging malapit siya sa akin. Dati-dati kasi ay casual lamang niya akong kinakausap pero simula noong gawin ko ang love spell na yon ay nakaramdam na ako ng deeper emotion mula sa kanya. Hanggang sa yun na nga Papa Dudut. Niligawan ako ni Nixon at kaagad ko naman siyang sinagot. Masasabi ko namang mapagmahal na boyfriend si Nixon pero may mga pagkakataong natatakot ako sa kanya. Obsessive, possessive at masyadong seloso si Nixon. Lahat ng mga lalaking lumalapit sa akin ay nire-resbakan niya tulad na lamang isang araw habang kinukulit ako ng manliligaw kong si Jomar. Ano ba Jomar? Alam mo ang hirap sa'yo. Pilit mong pinagpipilitan ng sarili mo sa akin samantalang ilang beses ko nang sinabi sa'yo na hindi na kita mahal. Uulitin ko ha, hindi kita mahal. Kaya pwede ba wag mo na akong kulitin pa? Alam mo kapag kinulit mo pa ako, kakalimutan ko ng kaibigan kita. Naiinis na wika ko kay Jomar noon. Okay, I'm sorry, sige, hindi na kita kukulitin. Sana patawarin mo na ako. Malungkot at nakikiusap na sabi niya sa akin. Please Jomar, huwag mo nang guluhin pa ang relasyon namin ni Nixon. Kung ayaw mong masira ang pagkakaibigan natin, pakiusap ko na lamang sa kanya at walang nagawa si Jomar kundi ang sang-ayunan na lamang ang sinabi ko. Ngunit ang hindi namin alam ay nakita kami ni Nixon. Agad na lumapit sa akin ang boyfriend ko at bigla na lamang sinuntok niya si Jomar. Hayop ka, bakit mo ko sinuntok? Reklamo pa ni Jomar. Sinuntok kita kasi ahas ka. Galit na sagot ni Nixon sa aking kaibigan. Pagkatapos noon ay nagsuntukan ng dalawa at agad ko naman silang inawat, lalo na ang boyfriend kong parang papatay na ng tao dahil sa sobrang selos. Nixon, Jomar, tigilan nyo na yan, tama na, ang sabi ko sa kanila. Papatayin kita, tandaan mo. Walang sino mang lalaki ang makakaagaw sa girlfriend ko. Akin si Pamela, akin lang siya. Galit na wika pa ni Nixon. Nang marinig ko yun ay aaminin ko Papa Dudut na nakaramdam na ako ng takot sa aking boyfriend. Hindi ko maiwasang pagtaasan ng balahibo lalo na't yung boses niya ay parang nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Basta parang hindi siya yung Nixon na nagustuhan ko dati. Nixon, tumigil ka na. Jomar, please umalis ka na. Ang sabi ko sa dalawa. Samantala ay sinunod naman ni Jomar ang sinabi ko at iniwan na niya kami. Nixon, ano ka ba? Bakit mo naman sinuntok yung tao? Wala naman siyang ginagawang masama. Balik ko sa aking boyfriend. Dapat lang sa kanya yun. Bala ka pa niyang agawin sa akin? Pues hindi siya magtatagumpay. Tandaan mo ito Pamela, walang lalaki ang makakahawak sa iyo. Ako lang. At kapag may lalaki nagtangkang agawin ka sa akin, hindi ako magdadalawang isip na patayin siya. Pagbabanta pa ni Nixon. Papadudot ng mga panahon na yon ay sobrang in love ako kay Nixon. Pero hindi ko rin maiwasang ma-turn off din sa kanya dahil sa mga pinapakita niyang ugali sa akin. Bayolente siya at nananakit ng kapwa. Lalo na kapag tungkol sa akin ang pinag-uusapan. Samantala lahat ng mga lalaki maski ang mga bakla kong kaibigan ay natatakot nang lumapit sa akin kasi maski sila ay sinasaktan din ni Nixon. Doon ay madalas kong kumprontahin si Nixon na nauwi sa away naming dalawa. Pero papadudod sadyang malakas si Nixon kaya naunahan din ako ng takot. May mga pagkakataong gusto ko na siyang hiwalayan. Pero natatakot ako na baka may gawin siya sa akin na hindi maganda. Oo papadudot. Mahal ko si Nixon pero dumarating din sa puntong pinagsisisihan ko ang panggagayuma ko sa kanya. I made a wrong choice. Pero magsisi man ako noon ay huli na. Nakakulong na ako sa nakamamatay na pag-ibig ni Nixon. Papadudot nagpatuloy sa ganong pag-uugali si Nixon sa akin, possessive, obsessive at seloso.
Madalas siyang nagiging bayolente sa mga nakakasalamuha kong tao. Tingin kasi niya lahat sila ay karibal niya sa pag-ibig sa akin. Sa kabilang banda dahil sa pagiging possessive niya ay madalas niya akong saktan kahit na girlfriend pa lamang niya ako. May pagkakataon pa ngang pinapablatter ko na siya sa pulisya pero dahil sa may pera ang pamilya ni Nixon ay nakakapagpiyansa siya. Muli siyang bumalik sa akin at pilit na inaangkin ako. Ng mga panahong yun Papa Dudut ay unti-unti nang nawawala ang pagmamahal ko sa kanya. Pero no choice ako kundi ang pilitin siyang mahalin kasi natatakot na ako sa kanya. Pero Papa Dudut, isang gabi isang pangyayari ang hindi ko makakalimutan. Nagulat na lamang akong sira ang pinto kahit pa may kandado akong ikinabit doon. At napasigaw ako nang makita ko siyang nasa loob ng aking tinutuluyang bahay. Ano ba Nixon? Bakit ka ba nanggugulat dyan? At bakit ka pumasok sa bahay ko nang walang paalam? Sinira mo pa yung pintuan. Galit na wika ko sa kanya. Kanina pa kasi ako naghihintay sa'yo. Saan ka ba galing? Seryosong tanong niya sa akin. Teka, bakit mo ba gustong malaman kung saan ako galing? Nixon, maaring girlfriend mo ko pero hindi sa lahat ng oras aalamin mo kung anong ginagawa ko o kung nasan ako. Respect my privacy at saka hindi mo ako pag-aari. Sagot ko naman sa kanya. Ngunit lalong nagalit sa akin si Nixon. Saan ka galing? Tanong niya ulit sa akin habang niyuyug-yug niya ako. Ano ba Nixon? Nasasaktan ako. Pagpalag ko sa kanya. Ayaw mong sumagot? Pues matitikman mo ang galit ko. Pagkatapos noon ay sinampal niya ako. Napayak naman ako sa kanyang ginawa sa akin. Kasama mo si Jomar ano? Sumagot ka! Parang demonyo kung manakit na si Nixon sa akin noon. Hindi ko kasama si Jomar, sagot ko sa kanya habang naiiyak na ako sa sobrang takot. Talaga? Sa palagay mo ay maniniwala ako sa iyo? Sarkastikong balik niya sa akin. Nagsasabi ako ng totoo, giit ko sa kanya. Pero muli niya akong sinampal. Nixon, tama na, maawa ka sa akin, ang sabi ko pa sa kanya. Hindi ako naaawa sa mga sinungaling. Kasama mo si Jomar. May nakapagsabi sa akin. Diin naman niya. Kaya sa puntong yon ay napilitan na akong umamin. Kasama ko noon si Jomar dahil nagpasama akong bumili ng laptop dahil siya lamang ang tech savvy na kakilala ko. Bakit ikaw pa ang kailangang sumama sa kanya? Pwede namang hindi mo siya samahan. Alam mo Pamela, malandi ka rin oh. Galit niyang wika sa akin. Walang masama sa ginawa ko, sinamahan ko lang siyang bumili and that's it. Tandaan mo Nixon, kailanman ay hindi sumagi sa isipan ko magtaksil sa'yo. At saka wala kang karapatang sabihan na malandi ako. Pagtatanggol ko noon sa akin sarili pero sinampal lamang ako ni Nixon. Sumusobra ka na, wala kang karapatang saktan ako. Boyfriend pa lang kita at kahit na maging asawa pa kita, wala ka rin karapatan. Giit ko sa kanya. Tumahimik ka, sigaw niya sa akin. Break na tayo Nixon, ayaw ko na ng ganito. Sawa na ako. Ngunit hindi nagustuhan ni Nixon ang sinabi ko kaya lalo niya akong ginulpi. Hindi ka makikipaghiwalay sa akin. Magkakamatayan tayo kapag ginawa mo yan sa akin. Papatayin kita Pamela, banta pa niya sa akin. Kaya sa huli binawi ko na lamang ang aking sinabi at nagpatuloy ang aming mapanakit na relasyon. Naaminin kong sobrang nag-iwan ng takot sa puso't isipan ko. Papadudot yun ang naging hudyat para matauhan ako sa aking mga ginawang pagkakamali. Ng mga panahong yon ay isa lamang ang hangad ko at ang matanggal ang epekto ng gayuma pero nakakatakot ang kasagutan para matanggal ang epekto nito. Sa kabilang banda ay nagpatuloy si Nixon sa pagmamalupit sa akin. Ikinulong niya ako sa isang lugar na siya lang yatang nakakaalam at kinakandado magdamag. Doon ay nawala na ang pagmamahal ko kay Nixon. Napalitan niya ng galit at pagmamakawa. Nakaramdam din ako ng guilt kasi kung hindi ko ginawa ang love spell na yon, sa kanya ay normal pa sana ang pag-iisip niya. Pero magsisiman ako ay wala ding mangyayari. Kailangan ko pa ring mamatay para mawala na ang sinasabing sumpa ng love spell na yon. Samantala isang gabi sa tulong ng kaibigan kong si Jomar ay nakahanap ako ng pagkakataong makawala sa impyernong pinasok ko. Tinawagan ko si Jomar at ikinuwento ko sa kanya ang ginawa ni Nixon sa akin. Agad naman siyang pumunta sa bahay ni Nixon.
Tinulungan ako ni Jomar makatakas kay Nixon at dali-dali kaming sumakay noon sa kanyang kotse at humarurot na palayo. Nakita ko pa nga si Nixon na hinahabol ang sasakyan namin pero nakalayo din kami kaagad. Pagkatapos noon, Papa Dudut ay agad kaming nagsumbong noon ni Jomar sa mga pulis upang ipablatter muli si Nixon. Nagtago rin kami sa lugar na alam kong hindi matutunto ng manya kong boyfriend. Doon ay pansamantalang nakaramdam ako ng kapayapaan sa piling ng kaibigan ko. Pero hindi ko akalain noon na parandalian lamang yon. Isang gabi habang nag-uusap kami ni Jomar ay pinagtapat ko sa kanya ang ginawa kong panggagayuma kay Nixon. Alam mo Pam, hindi mo kasalanan kung naging bayolente si Nixon. Meron kang dapat na malaman sa kanya. Wika ni Jomar sa akin. Agad naman akong na-curious. Ano yun? Tanong ko. Nagpa siya naman si Jomar na ikwento na ang lahat sa akin. Si Nixon ay may sakit siya sa pag-iisip. Actually bata pa lang kami kinakitaan na siya ng sintomas ng pagiging sadista. Madalas siyang pumatay noon ng mga pusa, aso, mga hayop tapos may pagkakataon din na pina-check up siya sa isang psychiatrist at doon namin nalaman na nakitaan siya ng potensyal na maging isang serial killer. Oh my God! Naibulong ko sa aking sarili. Well, naniniwala ako sa sinabi ni Jomar kasi magkababata sila ni Nixon at kilalang kilala niya ang boyfriend ko. Hindi ka ba nagtataka kung bawal kay Nixon ang magalit? Hindi dahil sa may sakit siya sa puso kundi dahil sa may sakit siya sa pag-iisip at umaatake yon kapag mataas ang emosyon niya. Paliwanag pa ni Jomar sa akin. Kaya pala, yun lamang ang tanging kong nasabi habang nakikinig sa kanya. Hindi sa sinisiraan ko sa iyo si Nixon, pero yun ang totoo. Wala kang kasalanan sa mga nangyari Pam. Hindi totoo yung gayuma, ang sabi pa ni Jomar. Ngunit agad kaming naalerto at kinabahan nang makarinig kami ng kaluskos mula sa backdoor ng bahay. Nanlaki ang mga mata ko nang maalala kong nakalimutan kong isara dahil kakapakain ko lamang ng alagang pusa ni Jomar. Jomar, ano yun? Pabulong kong tanong sa aking kaibigan. Shhh! Huwag kang maingay. Pagkatapos nun ay sinabihan niya akong kumuha ng kahit na anong bagay na pwedeng ipang self-defense. Mamayang kaunti ay narinig namin na biglang may nagpatay ng breaker ng ilaw. Doon namin nakumpirmang may nakapasok ng tao sa likod ng bahay. Agad ko namang ginamit ang flashlight ng cellphone ko at napaigtad ako nang makita kong si Nixon pala ang nakapasok sa aming bahay. Nixon! Napasigaw ako noon sa takot. Anong ginagawa mo rito? Kinakabahan ding tanong ni Jomar kay Nixon. Pero handa siyang umatake sakaling umatake din si Nixon sa amin. Umanda kayong dalawa sa akin, naibulalas pa niya. Walang iya, subukan mong lumapit sa amin, tiyak na pagsisisihan mo ito. Wika naman ni Jomar. Pero nilusob pa rin kami ni Nixon. Hawak niya noon ang isang itak. Nagkaroon kami ng habulan sa loob ng bahay. Sinubukan ni Nixon na patayin kaming dalawa ni Jomar. Si Jomar naman dahil sa isa siyang reserve officer ng army at may alam sa mga self-defense ay nagkaroon siya ng pagkakataon at nagbuno sila ni Nixon. Pero malakas noon ang baliw na boyfriend ko. Kaya gumawa na rin ako ng paraan para tulungan si Jomar. Nakahanap ako ng malaking bote ng olive oil sa kusina at nang magkaroon ako ng pagkakataon ay hinampas ko yun sa ulo ni Nixon. Agad na nawala ng malay si Nixon. Ginawa naming opportunity yon para igapos si Nixon at tumawag sa mga pulis. Papadudot pagkatapos ng makapigil hiningang eksenang yon ay nakulong si Nixon. Pero kinalaunan ay nadala siya sa mental hospital. Nalaman namin ni Jomar na bukod sa bata pa lamang si Nixon ay may psychological disorder na siya. Isa rin po itong drug user. Kaya naging ganon na lamang ang pag-uugali niya. Doon ko na-realize na hindi pala dahil sa love spell o gayuma kaya nagkaganon si Nixon. Sa kasalukuyan ay tahimik na ako sa buhay ko, single at workaholic. Concentrated muna ako sa career ko samantalay marami akong natutunan sa pagpasok at sa pagtakas ko sa relasyon namin ni Nixon. Isa na doon ang pag-ibig ay hindi dapat pinipilit at pinagsisiksikan. Let love speaks, hindi sagot ang anumang gayuma o kung ano-ano pang bagay para mahalin ka lang ng taong mahal mo. Mas masarap na mahalin ka ng tao ng natural at bukal sa kalooban. At di dahil sa ginayuma mo lang siya.
kaya kanya mahal. Papa Dudut, heto lang ang kwentong ibabahagi ko sa programa mo. Sana naman ay kapulutan po ito ng kaunting aral kahit na papaano. Heto na rin ang opportunity ko para magpasalamat sa mga taong pinagkautangan ko ng loob. Sa mga nag-inspire sa akin na mag-share ng kwento ko sa Papa Dudut Stories, mabuhay po kayong lahat. Muli maraming salamat sa iyo. God bless and more power sa inyong lahat. Muli maraming salamat sa iyo. God bless and more power sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Pamela. Isang sekreto ng successful na relationship ay ang parehong nagmamahalan ang magkapartner. Kung isa lang sa inyo ang tunay na nagmamahal ay malaki ang inyong problema. Diyan nagsisimula ang misunderstandings na kinalaunan ay nauuwi sa hiwalayan. Kung mahal mo ang isang tao ay hayaan mo ang tadhana to take its course. Huwag mong pangunahan sa pamamagitan ng paggamit ng mga gayuma. Kung totoo man ang gayuma o yung sinasabi mong sorteleheyo, siguraduhin hindi yun galing sa Diyos. At saka kung mahal mo talaga, ang isang tao ay irerespeto mo anuman ang maging desisyon niya sa buhay. Piliin ka man o hindi. At kung totoo din ang gayuma, hindi rin kayo magiging masaya kasi huwad ang mga nararamdaman niya para sa iyo. At saka paano na lamang kapag nawala na ang epekto ng gayuma? Maghihiwalay din kayo. Kaya sa mga ka-online na nakikinig ngayon ay huwag ninyong paglaruan ang pag-ibig. Lalo na yung paggamit ng gayuma o kung anumang ritual na hindi mo alam kung galing pa sa demonyo. Hayaan mong dumating sa inyo ng kusa ang pag-ibig. Matuto ring maghintay dahil alam ng Diyos kung kailan ang tamang panahon na ibibigay niya sa iyo ang tamang tao. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.